kabayan. Meron pa gayan. Dulong. Saan galing yung dulong mga kabayan? Sa Bawan. Sa Bawan? Oo, sa Santo Domingo. Yung nasa... Yan na dulong mga kabayan. Ating ano. Galing sabihin mong Bawan. Bawan. Oo. Ay, kaganda, kalalaki. May mga lahok naman. Ay, puti may naman lahok ay. na dulis. Hindi, May lahok dulong na din yun. dumpilas. Wala. May lahok na tulingan. Alo. May lahok na sapsap. Ay siya, may tambakol pa eh. Hindi mo sariwa kaya kabayan. Oo. Naku, wala sa bago nito. Pwedeng gawin nga niya kailan mo. Oo. Ay, malalaki pati. Kano yan? Kalahati nga. Oh, 180 na lang. Oh, ay, kuya. Abi, hindi pa ako natawad. Binigay mo na ng 180 kabayan. Oh, hindi, bibigay ko na nga. Ako na nga ang tumawad. 200, hindi 180 na lang. Abay, hindi pa ako natawad. Binigay ng 180 mga kabaya. Kabait. Eh, sige. Ako. Sige, hindi 180. Eh, ikaw ang nagsabi ha. Hindi pa ako natawad. Kaganda naman nga mga kabaya. Kaya ako napabili. Ganito yung magandang dulaw. Yung malalaki. Ayan. Kakita nyo ka. Oh, susmursi po. Ari aking gagawin kilawin. Oo, yan. Maganda nga yan. Kilawin. Ayan po. Ating tutubigan ng karikate. Kabayan. Dulong. Ayan. Oh. Sasabi niyo kung sariwaan dulong pagka yung parang translucent pa siya. Yun yung hindi maputi. Asahan nyo, pag yan ho ay yung maputi na, yung parang ang kulay ay ano na, medyo parang opaque na, opaque, yung hindi ganitong parang translucent, yung parang nagtatransparent pa ng karikate. Nako, ay hindi na ho sariwa, dapat ganito ho. Para din nung sa pusit, lalo yung mga pusit lambaw, pag yung puting-puti na, nako, ilado na ho yung, pero pagka medyo ang kulay ay parang parang kulay bubog pa. Parang medyo parang nagtatransparent pa, yun ho ang sariwa. Anong gusto natin gawin din sa dulong na aray mga kabayan? Sa palagay ninyo. Hindi aray mga kabayan, ating ipiprepara na ito. Naku, ay excited. Paano ga naman niya ito ang tuwa at sariwa talaga yung dulong na nabili natin. Hindi tayo iunahin natin gawin itong ating kilawin dulong. Nagagayat tayo ng mga pansahog natin iyan. Inuna natin yung bawang na yan, medyo pinupinaw. Tapos itong mga sibuyas ito, normal na gayat lang sa napapanur ninyo. Tapos may bell pepper din tayo papagayaan. Ako, pampabango naman arit, pampasarap din sa mga kilawin na ito. Kahit naman walang mga ganyang kasama, ay masarap na rin yan pag mga sibuyas at pwede at may mga pipino. Pero may bell pepper sa frigidaire, ay di sasama natin. Yung may luya din tayo papagayan, di pwede mawala. At ito nga, isang pipinong yaan. Nakasaya ko naman nga at talaga namang available na rin aking mga pansahog na rin sa frigidaire. Nung makita ko yung dulong na talagang ako'y natuwa at naisipan ko agad magkikilawin ako. Pero magtuturta din tayo. Ngayon, ating ilalagay muna sa isang mangkok na yaan. At tayo magpe-prepara naman ngayon ng ating gagawin panimpla diyan. Simple lang naman ho yan. Yan ho, kalamansing iyan. Maglalagay tayo din ng mga 5 piraso na yan. Pero yun ating lalagyan din ng karikit lang na suka. Ayan ho, pampatibay at pampaluto ng tuga do sa ating dulaw. Ayan ho, ating papamintahan din ng papagayaan. Sari-sari ang paminta ko. May durog na durog, mayroong malalaki. Ayan ho, naglagay din tayo ng mga kulang-kulang 1 kutsaritang asin. At naglagay din tayo ng mga 1 kutsarang brown sugar na putla para may tamis. Masarap yung mga gayang kilo, may tamis din karikit food sa asin, food sa hanghang. Kumpleto, ang sarap mga kabayan. Atin lang babanaw-banawin ang papagayan niyaan bago natin ibuhos dun sa ating mga ginedget na pansahog na yan. Parang pwede na lalak pa ang dulaw. Pwede na rin yung pulutanin pero napakasarap din nga naman yung pulutan niya mga gayang kilaway, lalo sa hinibra. Panalaw sa mga Jane. Tunay kayaw. Talaga namang itong mga itong kilaway bihira din naman makakita nga ng kaya ako hindi nakakapagagawa ng ganito. Talagang pinipili ko lang yung isang gagamitin ko sa mga pagkikilawin kahit mga yellowfin tuna. Talagang dapat sariwan-sariwa at pulang-pula. Ayan ho. Dito nga ating sariwang dulong. Dinagdagan pa natin karikit na asukal yaon.
Nalimusan ko hinahanap pa ng bibig ko, ng dila ko. Ito na, sasahog na natin itong ating dulong na ito. Ito inilagay ko ng karikit sa chiller para lumamig-lamig ho. Ayan ho. At pagka nagawa natin, na paghalo-halo natin, ay ibabalik natin daw. Huwag sa freezer, nakaw. Ay hindi, dapat sa mga chiller la para pag sinerve natin mamaya sa hapag ng barikan ni nakaw, ay kasarap niyan. Ay, kita nyo bagaho mga kabayan. Napakaganda ng sukat ng dulong pagkapagaya. Katulad nga na sinabi ko, hindi yung pinong-pino. Yan ho, okay, bihirang bumili ng gayong klase ng dulong sobrang pino. Ayan. Ayan, makita natin ito. Oh, palakpakan tayong akway. Nung marinig ko yung maglalakaw. Ayan ho. Tunay. Ay, mga kabayan. Nag-aayaya sarap ay. Napakalinamnam. Tunay kayaw ay pagkamaga rin na may paminsan-minsan din nga lang. Ay di ating ginagawa ng paraang makagawa ng papagayaan. Oo, magtatawag ng magbabarek dahil sa ganitong mga pulutan, ang kasagpi nito yung Jane ay tunay kayo. Aha. Siyempre, masim-masim iyan. Kumpleto ang lasa, may asim, may alat, may tamis, may hanghang. Yan, ilalagyan pa rin natin karikit na suka nga kako sa inyo. Di ba gahaw? Ating nahalo-halolaan ng tunay yan, ng papagayaan, ng balanse yung pagkakapagbabad natin diyan sa ating mga dulong na yan. Yan ay para naluluto din diyan gawa ng asim, yung acidity yung ating mga kalamundeng o kalamasing inagay. Pero ito, lalagyan natin ng karikit na sukang itong timplado, ni kabayang kulundar mabilisa, may hanghang na at may karikit na alat at tamis din yung ating sukang iya. Yan, mga kulang-kulang isang kutsara laang. Yan, mga kabayan, gusto kayo mas manaig pa rin yung asim na nananamnam ko sa kalamansi at yun talaga mas masarap pag mga kilawing isda. Pag mga baboy, ako ang ginagamit talaga ay red cane vinegar, mga karne, mga taghilaw, mga kabayan. Yan, pero pag mga isda, papagayan, talaga mas ang gusto kong gamitin ay kalamansi. Ayan, ayos na. Tuloy naman. Kita nyo mugang itsurang ito. Ayan, naisuot na natin sa chiller. Ayan, kita mapapasin nyo medyo pumuti-puti na yung ating mga dulong na yan. Ayan, at yun ay pwede ng lantakan. At ito, nakaprepara na rin itong ating pantortang ito. Sinamahan ko lang ng kamatis, sibuyas, bawang, itlog, paminta, karikit na asin. Tapos may karikit na cornstarch din. Ay tunay kayo. Ay tayo magpiprito naman ngayon ng ating tortang ito. May hulmahan tayo daw. Para hindi nangangalat. Ayan. Talaga namang nanabog. Aba, may solusyon tayo diyan. Ayaw. Di ba gahaw? Ito, tunay kayo. Ayos na ayos ang ating pulutan. Ayos na ayos din ang pang-ulam. O ba naman? Pagkakasarap din naman ang tortang dulong na yaan. Talig mo ng karikit na ketchup. Ay sauce. Yan, hahanguin na natin at ating nabibilis na ang video. Habang ginagawa, gusto kong mag-shoutout si Kabayang Aranica Alaya ng Bacoor, Cavite. Shoutout sa iyo. Salamat sa iyong panunuor. Yan Ana Nika Halaya ng Bacoor, Cavite. Ito yung natira. Hindi na natin pinadado sa hulmahan at yan gagawa natin ng drama. Gusto kong i-flip yan gusto kong italang. Testingin natin ng galing. Yan mga kabayan, kita yung pagkakasunod naman ng tortang yan manipis ni face para malutong-lutong ng karikate, ng crust. Ayan, kabayang Rain Abergas, pinasashoutout nyo si Joel Abergas ng Nueva Ecija. Shoutout sa inyo mga kabayan. Salamat sa iyong panunood palagi. Abangan nyo pa rin ang ating mga susunod na video. Mabuhay tayong lahat. God bless!